Alright guys, so I've been driving this car for several days na rin. And ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung experience namin with this car. So unahin natin yung interior nung sasakyan. So with the interior, it's elegant and very spacious since full-size pickup siya, talagang maluwag. Yet na-maintain niya yung rugged vibe ng sasakyan. So alam mo pa rin na 4x4 and pickup yung dinadrive mo. If ever tatanungin niyo ako kung mahirap ba siyang i-drive since full-size pickup siya, no. Actually madali siyang i-drive. Hindi ko rin in-expect kasi very intimidating siya from the outside. Nung nakita ko siya, sabi ko, wow, ang laki. Me behind the wheel, talagang parang normal na pickup lang din yung dinadrive ko. Magaan yung manibela, maganda yung ride. So since na-mention natin yung ride, pag-usapan na natin ngayon is yung suspension and ride comfort niya. So in terms of ride comfort, I can say very firm. Hindi siya ganun kalambot, so making it na hindi siya masyadong maalon. Unlike nung ibang mga pickup trucks na talagang pag dumaan ka sa mga speed bumps, talagang mararamdaman mo yung wave. Ito very firm, making it more stable. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. So on a scale of 1 to 10, 10 being the most comfortable, being the best ride, I can give it a score of 7. Yun ang masasabi ko with this ride. Talagang komportable siya and very stable. So in terms of engine power naman, ang masasabi ko dito, it's very responsive. Talagang hindi ka mabibitin during overtaking. Ibibigay niya talaga sa'yo yung gusto mo. Also, gusto ko lang din i-mention yung body roll. So since malaki siya, full size pickup, malapad siya, wala kang problema dito even on quick turns, on high speed turning. Katulad dito, driving now in Marilake, talagang kahit paliko tayo, doing 70, 80, talagang kontrolado mo yung sasakyan. Ramdam na ramdam mong stable. Now, malapit na tayo sa ating destination sa River Ranch. Nasa likod natin ngayon yung prod team natin at yung Toonland V7. Doon na tayo magkita-kita. Finally, nandito na tayo ngayon guys sa River Ranch Tanay. And behind me are the two Photon Toonlands. So on my right, nandito yung V7 and on the left, we have here the V9. So bibigyan ko lang kayo ng quick walkthrough kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay, to start with, simulan natin sa similarities nilang dalawa. First, they do both have the same engine. It's a 2.0 Aucan turbo diesel engine with a 4-cylinder and 16-valve turbocharged diesel, combined with a 48-volt hybrid system that provides 161 horsepower and 450 Nm of torque. Comes with a unique ZF 8-speed automatic transmission. And they also have the same dimension with a total length of 5,600 mm and with a width of 2,090 mm and with a height of 1,910 mm. So ipapakita ko sa inyo ngayon on the side kung ano naman yung wala doon sa ating Photon V7. Walang fender flares yung V7. Unlike this one, meron siyang parang bushwhacker. Also, meron tayo ditong rock slider or steel na stepboard. Aside from that, pareho naman sila. They both run on 265/70/18s on an all-terrain tires. Yun lang, medyo may mga konting tweak dito sa V7. So guys, there you have it. Very minimal lang naman yung pinagkaiba nila in terms of exterior. So excited na ako to test drive sila off-road, kaya let's get it on. Rolling na tayo. Kasama natin ngayon si Boss Ora at si Boss Mar. Sila ang ating mga endangered species for today. So now literal off-road na tayo. Wala na tayo sa paved road. At dadaanan na natin yung unang ilog. Yan, ang unang ilog. So right now naka 4 high tayo. Naka-drive lang tayo. Yep. Ano naman siya, so far
basic. Actually, itong dinadaanan natin, ano naman to eh, 4x2 capable. Yet, ang feel natin dito, yung suspension ng sasakyan. Maganda naman, di siya maalog. Alright, pangatlong ilog. And lumipat sila Ora at sila Mar para pakawanan tayo from the outside. Uy, malalim ngayon ah. Wow, basic ah. Okay ah. Ang ganda rin yung power ng sasakyan ah. Hindi mo kailangan mag-extra effort dun sa pagtapak nung dumive siya dun sa tubig. Naka-maintain lang yung paa ko sa linyador. Same nung effort bago lumusong and up until nung paahon. Kaya nasabi kong maganda yung power ng sasakyan. Consistent. Tulad ng mga quick turns sa mga likuan with a speed like this, 50-55, ramdam mong stable yung sasakyan. Usually dito tayo nagte-test drive ng mga sasakyan since lahat ng terrain ng off-road nandito sa Santa Ynez. So andyan ang rocks, andyan ang rivers, andyan ang mud later on. Kaya dito mo talaga perfect i-test out yung mga 4x4. Now naka 4 high, drive pa rin yung ating gear. So para mas maganda yung torque and power, lipat tayo ng sports. Naka-manual na tayo ngayon. Yan, mas responsive. Ganda. Kahit i-turn mo siya ng mabilis, talagang mararamdaman mo yung power ng sasakyan. Even yung play ng suspension niya nagko-complement sa power ng engine. Alright, so lipat naman tayo dun sa V7. Lipat tayo dito, V7. Mapapansin nyo agad kung ano yung pinagkaiba nila. Since yung cluster gauge nito analog at digital at the same time. Kasi yung isa, di ba, fully digital. Pagdating naman dito sa kanyang infotainment, same lang. And parehas silang power seats. Ayan. Pero napansin ko dito, mas mabigat ang manibela nito. Feeling ko hindi to electronic. So first time kong umupo dito sa V7 and ramdam ko kaagad yung difference ng dalawa. So the V9 mas premium at mas malambot ang suspension since ito ding V7 lip spring versus dun sa isa na naka coils. Yan, and yun nga, again, mabigat yung manibela nito compared dun sa isa. Though parehas naman sila with all the switches and everything. So try na natin siya ngayon ikot dito sa ilog. 4 high, tapos naka-drive lang tayo. Mas matagtag lang talaga siya kumpara dun sa isa. Suspension wise, ramdam mo rin na solid. Siyempre lip spring yung likod, kaya given na yung bouncy feel niya na yun. Since pareho sila ng engine, wala naman pinagkaiba pagdating sa power
Sunod-sunodan natin ito ngayon sa bato-bato. Dito may mini rock garden sila dito. Alright, ngayon pagagapangin natin to, i-engage natin to sa 4 low kung kinakailangan. Tapos papagapangin lang natin siya. Pagdating natin doon sa malalaking bato, tingnan natin kung may basic upgrades lang ang kailangan ito, like suspension lift, rock and roll ito sa off-road. Smooth naman yung transition ng differential niya from 4H to 4 low. Actually maganda dito, pwede mo siyang i-park while rolling. So next na tayo ngayon dun sa Photon Tunlan. So back dito sa ating V9, testing natin siya sa rock garden. Mas smooth, mas masarap yung ride nitong V9 dito sa rock garden, since yung likod niya ay coils at 5-way suspension link, kaya komportable kahit rock garden. Hindi katulad dun kanina, talagang ramdam mo lahat ng bato. So dito mas smoother. Siguro I can say 60-70% smoother siya. So ngayon naka 4H, naka drive lang tayo. Testingin natin ngayon yung mga malalaking bato dito. Papagapangin natin siya. Balikan natin kanina kung saan tayo sumayad. I think dito yun eh. So far so good. Hindi ko pa na-check yung spec sheet nito kung mas mataas ba ang clearance nitong V9. Pero so far hindi pa ako sumayad with the V9, unlike kanina dun sa V7. Lipat tayo ng 4L. Tagapang lang tayo. Mas smooth. Nag-wild kasi pag naka 4 high. One more time, daanan natin itong malaking bato. Alam mo yun, even off-roading ka with the pickup na ganito kalaki, even with the size nitong Tunland, since parehas naman silang Tunland, but this one, the V9, ramdam ko yung difference niya agad dun sa V7. Malambot naman ni Bella, magandang suspension. Yun yung advantage niya doon sa V7. So after this, tutuloy natin yung off-road experience natin. Diretso lang tayo doon, siguro mga 2 ilog lang. Gahanap lang kami dito ng putik. Doon naman natin siya susubukan. At least na-try natin the 4 high and the 4 low in this kind of terrain. Okay, let's go boss. Hanap tayo putik. Hanap akong putik kanina pa eh.
Mukha kasing hindi nag-uulan lately eh. Ayun siya ngayon, kaya mag-move pa tayo forward, maghahanap pa tayo doon na matesting natin siya sa putik. High speed, okay din siya. Safe. Brakes, ano, kamusta brakes boss Ora? Safe? Wala, tuyo. Alright, bigo tayo makahanap ng putik. Kaya ngayon back to barracks kami. Magla-lunch lang kami. Then after that, bibigyan namin kayo ng detailed walkthrough. Yun yung ipapakita namin sa inyo kasi gutom na kami. Hindi pa kami nag-almusal. Kaya ito, gutom na ba kayo boys? Busog pa. Ako lang kakain, busog pa daw sila eh. Hindi, wala. Umangat na yung kinain namin. So Labas na rin eh. natagtag kami ngayon kaya magla-lunch muna kami. Time check guys, it's 12:15 at nandito na kami ulit sa River Ranch. Papakita ko lang sa inyo yung lunch natin. Prepare sa atin ni Ate Det. So meron tayo ditong inihaw na liempo, adobong manok, paksiw na galunggong, and yung ating pakbet. Yan o. Siyempre, pinaka-importante kanin. So, pag nandito kayo sa River Ranch, kontakin nyo lang din si Ate Det. Pwede kayo magpa-prepare ng food sa kanya. Boys, kain na tayo. Lunch is served. Boss, chibog ka na. Alright, so after ng aming napakasarap na lunch, maraming salamat Bro Justin and Ate Odette of River Ranch. Ngayon naman, i-discuss na natin yung specs and ilang details nitong dalawang Photon Tunlands. Okay, sa ground clearance naman nito, meron tong 240mm at meron tong water wading depth of 700mm. So kanina nakikita nyo habang nagre-river crossing kami with enough water wading and ground clearance, basic na basic sa kanya yung mga river crossing namin kanina. So another common thing dito sa dalawang Tunland natin are the wheel set. So we have here a 265/70/18 wrapped with an all-terrain tires. Sa kanilang braking power, ganun din, naka-disc brakes to, front and rear. So pakikita ko lang sa inyo kung ano lang yung pinagkaiwan nila pagdating dito sa rear end. So si V9 kasi, meron siya ditong plastic garnish with the Photon branding. Also, ang pinagkaiba nila, meron siyang step assist pag-aakyat kayo sa inyong bed. Pareho pa sila pagdating sa kanilang bed. So pareha silang merong 875 kilograms of payload capacity. Pagdating naman dito sa likod, the good thing about this, meron siyang grab handle, like the usual pickup. Pero talagang ang mapapansin nyo dito, very spacious siya. Talagang kaya mong magde-4 dito. And given na I'm 5'8", may enough headroom and also may enough legroom. So meron din tayo ditong mga AC vents, meron din tayo dito mga chargers. We have here type A and may switch din tayo dito ng AC. May mga pockets tayo dito sa likod and meron siyang napakagandang leather seats. So isa pang maganda dito, ISOFIX na rin siya. So if ever meron kayo mga child seat or kailangan yung i-mount yung mga upuan ng mga anak ninyo, madaling-madali yung i-mount dito. Also meron din sila ditong cup holders and armrests. So if ever dalawa lang kayong uupo, may enjoy nyo na komportable itong likod. So after natin dito sa second row, punta na tayo sa best seat, which is the driver seat. Alright, the best seat, the driver seat. Siyempre, dito yung pinaka-espesyal. Alright, so let's start the engine para makita nyo yung cluster gauge at infotainment. Yan yung napakaganda niyang cluster gauge or instrument cluster gauge. Ito rin yung napakagandang steering wheel. So behind it, meron tayo ditong paddle shift and also nandito yung ating mga toggle switch for the lights and dito naman for the wipers. On the right panel naman nitong ating steering wheel, nandito yung control para sa ating infotainment and on the left is yung control naman para sa instrument cluster. So the good thing na nagustuhan talaga namin dito is yung mga physical buttons. Kasi usually sa mga modern cars ngayon, ito na yung mga nawala. Lahat ng controls usually makikita nyo nasa infotainment na. And ang maganda dito, it's a 14.6 inches infotainment which pwede nyong simultaneously i-display. Responsive din yung kanyang infotainment. So lahat ng setting sa inyong sasakyan dito nyo makikita. You can adjust the power steering mode. Meron tayo dyang sport, may comfortable, may light. Inside the cabin, may cabin control, wireless charging. Ito yan. So pwede ka rin mag-customize ng button here. So dito naman sa center console natin,
We have here the gear shift, and also nandito rin yung wheel if gusto mong mag-select ng mga modes. So nandito yung Eco mode, Sports mode, and the Snow mode. Also we have Sun mode and the Mud mode. On the other wheel naman, we have here the differential switches. So we have auto, we have 4 high, 4 low, and 2H. Up here, meron naman tayong volume control and also the rear differential locker. Sa gitna, meron tayo ditong switch ng traction control, hill descent control, and auto off. So this one, auto off sa iba, dito naman, ang tawag niya dito, idle engine start and stop system. So ito yung button na pinipindot natin if ayaw natin na namamatay yung kotse while naka full stop tayo during traffic. Here we have the auto hold button. Ito naman, ini-engage natin to if halimbawa naman, katulad minsan pag traffic, di ba? Iniiwan natin naka-drive yung ating cambio. So another safety feature, pag naka-on yung auto hold, hanggat hindi mo tinatapakan yung silinyador, hindi aabante yung kotse. Unlike the traditional automatic cars, pag nilagay mo sa drive, aandar na yung kotse pag pinakawalan mo yung brake. So meron din ditong electronic park, and also meron din dito yung park gear natin. Meron tayo ditong dalawang cup holders, and also may storage tayo dito. Napakalaking storage, and yung mga buttons natin sa window and also the side mirror. Also here, we have the ambient light, we have the speaker. So lipat naman tayo dun sa V7. Since same size si V9 tsaka si V7, same lang din yung legroom and yung headroom. Ganun din yung configuration ng mga upuan, wala lang tong armrest at cup holder. Yun yung pinagkaiba niya. Yet may ISOFIX pa rin pag kailangan nyo mag-mount ng mga car seat for the kid. Ganun din, they have pockets, they have AC vents, meron din tayo ditong Type A chargers, and yun nga, may blank tayong provision dito in case gusto nyo maglagay ng mga outlet. The best seat, the driver's seat. Nakalimutan ko kanina actually i-mention, both the B9 and the V7, they have power seat. With just a push of a button, ma-adjust nyo yung upuan nyo. So the height, and yung lapit nito sa manibela, and yung pag-atras nito, lahat yan, even yung paghiga. Start na natin, pakita natin yung difference nito pagdating sa instrument cluster or the cluster gauge. Yan, as you can see, magkaiba sila ng cluster gauge or ng instrument cluster. So this one may analog at the same time, digital yung gitna. Pinagkaiba pang isa nito, wala tong rear differential lockers. While sa kanila namang infotainment, same, it's a 14.6 inch, same everything na. Pagdating mo sa interior, the ambient light, the leathers, pagdating dito sa center console, kung paano siya kinonfigure, and even the buttons, lahat the same. Also, nakalimutan namin i-mention kanina, itong mga sun visor. So, on the other side, wala siyang mirror. Dito, meron siyang mirror. Meron kang map lamp dito, and sunshade tray. Katulad ng ibang pickup, commonly meron silang grab handle dito. And also wala siyang wireless charger. Yun yung another difference niya. So yun lang yung mga pinagkaiba nila, and yun lang din yung mga similarities nila. Pakita ko lang din sa inyo, like the V9, meron din tong adjustment ng headlight. So you can adjust kung ano yung angle ng inyong headlight. Hindi lahat ng pickups ngayon may ino-offer na ganito. Kaya ito yung isa sa mga leverage niya compare dun sa other pickup trucks na available ngayon sa market. So yun guys, aside sa mga na-mention namin differences nila, the only thing din na magkaiba sila, of course, is yung price. So the Photon Toonland V9 comes at 1,998,000, while the Photon Toonland V7 comes at 1,888,000. So if ever you're interested in getting any of this rig, nasa description lang ng episode na to yung contact details ng mga Photon dealerships. So again, thank you for watching guys. See you next episode. Ingat!